Tuon na kayong dalawa ni Daniel sa kwarto, kaming dalawa na ni Samuel dito sa sala, sabi ni Mama. Sa liit ng sala, sigurado akong masikip kapag silang dalawa, isa lang ang sofa kaya mayroong isa sa kanila ang matutulog sa malamig na sahig. I rent a room in a hotel near here. It would be better if we're going to sleep there. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Kahit gusto kong manatili dito, hindi ko rin kakayanin na may matutulog isa sa amin sa sahig. Sa hotel na lang kami. Sigurado ba kayo? Gabi na saka madilim ang daan. I can manage, sabi ni Daniel. Tumango si Mama saka naglakad patungo sa pintuan. Napatingin ako kay Tito Samuel na bago lang ipinakilala ni Mama sa akin. Kakalabas niya lang ng kwarto saka bihis na. Alis na po kami, paalam ko. He looked me and nodded. Ingat kayo sa daan. Hinatid kami ni Mama sa labas ng gate. Tumigil ang sasakyan sa harapan ko kaya diretsyo na akong sumakay. Sinilip ko si Mama sa bintana para magpaalam. Babalik ba kayo bukas? Mahinang tanong niya. Nilangon ko si Daniel, wala rin akong ideya kung kailan ang balik namin sa hasyenda. May trabaho siya kaya naiintindihan ko kung uuwi rin kinabukasan. We will, he said as he looked me. Gumuhit ang ngiti sa labi ko dahil sa kanyang sinabi. Muli kong nilangon si Mama para magpaalam. Hanggang nasa daan na kami, nandoon pa rin ang ngiti ko. Sa madilim saka tahimik na daan, ramdam ko ang payapa na gabi. Halos walang pinagkaiba ang hasyenda dito, pero yung payapa na nararamdaman ko ngayon ay walang maihahambing. Siguro ay dahil sa katotohanan na alam kong nandito si Mama sa lugar na ito. I'm peace and it's because of him. Hinawakan ko ang kanyang kamay na namamahinga sa hita ko. Napasulyap siya sa akin. Ilang minuto lang ang lumipas nakarating din kami sa hotel. Nasa tagong bahagi ang kinaroroonan ng bahay ni Mama kaya madilim. Pero isang liko lang matapos ang mahaba sa madilim na daan, makakarating ka na sa pangunahing dinadaanan ng mga sasakyan. Tumigil ang sasakyan sa harapan ng hotel saka may sumalubong na isang staff ng hotel para kunin ang susi ng kotse. Kailan tayo babalik ng hasyenda? Tanong ko habang naglalakad na papasok. When you're ready. Kumunot ang noo ko. Gusto kong manatili rito para makasama pa si Mama, pero kung kinakailangan niya ng bumalik ng trabaho ay ayos lang sa akin. Pero yung trabaho mo, hindi yun babagsak nang wala ako. Umiling ako. Alam kong wala ang atensyon ni Dave sa kanilang mga kumpanya ngayon kaya walang ibang humahawak kundi si Don Arman. Mahirap iyon lalo na't hindi lang isa ang kumpanya. Kung kailangan, pwede ka namang maunang umuwi. I won't leave you here, mariin na pagputol niya, halatang hindi nagustuhan ang suhestyon ko. Hindi na ako nagsalita hanggang sa tuluyan na kaming nakapasok sa hotel saka makasakay ng elevator. Hindi siya aalis kung mananatili ako rito, kung hindi naman kami agad makakauwi, baka magka-problema pa sa kanyang trabaho. Idagdag pa na nag-aaral ako, halos makalimutan ko iyon. Hindi ko na itanong kay Mama kung babalik pa ba siya ng hasyenda. Pero base sa pag-uusap namin kanina, mukhang wala na siyang plano pa. Kung iyon naman ang tanging paraan para maghilam ang sugat sa puso niya, wala na akong magagawa kundi, ang suportahan siya sa pagtira niya rito, ilang taon siyang nagtiis sa hasyenda. Kaya kung ang pagtira dito ang makakabuti sa kanya, mas mabuti pang ang dito na lang siya, kahit na ayaw kong muling mahiwalay sa kanya. She's still healing and it's a process. Tito Samuel will stay on her side, and I hope she will be okay sooner. Kung maayos na siya, siguro ay posibleng kakayanin niya nang bumalik sa hasyenda, saka ipagpatuloy ang dating buhay. Alam kong sobrang labo na mangyari iyon pero hindi ko pa rin maiwasang umasa. I'm scared, I must admit that. Matapos ng paghihiwalay namin, ayoko nang lumayo pa. Gusto kong nasa tabi ko lang siya saka hindi mawala sa paningin ko. However, I don't want to be selfish. Hindi ko siya pipiliting bumalik ng hasyenda dahil lang sa gusto ko. There was a reason why she left the place, and I don't want to drag her back, just because I want to. I don't want her to be in pain anymore. Just like what she said earlier, she wants to heal. Ang pangako niya na lang nababawi siya sa akin ang kinakapitan ko. That promise just gave me an assurance. Pagpasok ng kwarto sa hotel, umupo ako sa sofa para saglit na magpahinga, isinandal ko ang likod sa sofa saka pumikit.
Naunang pumasok si Daniel sa banyo para maligo. Habang nasa loob siya, kinuha ko ang pagkakataon na iyon para isipin ang mga nangyari. Natigil lang nang may pumasok sa isip ko na gustong kainin. Tahimik kong ipinagdasal na mayroon siyang dala. Daniel, medyo may kalakasan na pagtawag ko. Narinig ko ang pagpatay ng agos sa shower kasunod ng pagbukas ng pinto ng banyo. Bahagyang nanlaki ang mata ko, gulat sa mabilis na pagkilos niya. Inakala ko pang hubad siya pero nang makita, ang puting tuwalya sa baywang niya ay nakaramdam ako ng ginhawa. Kunot noo niyang pinasadahan ng tingin ang katawan ko. Why? He sounds worried. May dala ka. What? He didn't get it. Ngumiti ako. White chocolate. Tahimik siyang nakalma sa sagot ko. I don't have any, but I'll buy. Tumango ako sa kangumiti. Okay. Pumalik siya sa pagligo, ilang sandali lang ay agad ding natapos. Pinanood ko siyang magbihis. Basa pa ang buhok niya kaya tumayo ako, kinuha ang tuwalya na hawak niya kanina. I walked towards him, he immediately stopped from moving. Inilatag ko ang tuwalya sa buhok niya saka sinimulan iyong panasan. He watched me silently, as I tried to focus on drying his hair. He let his hands rest on my waist and stared it weakly. I love you, he whispered softly. Natigil ang pagpunas ko sa buhok niya. Bumaba ang tingin ko sa kasinalubong ang mapungay niyang mata. I smiled him as I cupped his jaw. Sa lapit namin ngayon, halos marinig ko ang malakas na tibok ng puso. Hindi lang ako sigurado kung sa akin ba galing o sa kanya. I want to tell him how much I love him too. However, words is not enough to describe to what I feel. Bibili na ba tayo? Masuyong tanong ko. Tumaas ang gilid ng kanyang labi, bago siya mahinang natawa. Tumango siya. Let's go. Sinulyapan ko ang banyo. Hindi pa ako nakakaligo, mahinang sabi ko. I'll wait for you, then. I nodded as I hold his jaw. Napayuko siya sa akin. I smiled as I planted a soft kiss on his lips. Hindi ko na hinintay ang kanyang response saka tumalikod na para makapunta ng banyo. Mabilis akong naligo saka nagbihis. I'm wearing a white long silk nighties. He's watching me silently as I dried and combed my hair. Tara na, ay ako nang matapos. Tumayo siya saka naglakad palapit sa akin. He grabbed a silk robe and put it over me. You're not wearing a bra, seryosong puna niya. Uminit ang pisngi ko. Tumikim ako saka naglakad na papalabas ng kwarto. Paano mo nalaman? It's obvious. It looks bigger now. Mas lalong uminit ang pisngi ko. Hindi na ako nakasagot dahil sa kahihiyan. Tahimik kami hanggang sa makasakay ng elevator. He snaked his arm on my waist as we walked out of the lift. Maraming tao sa baba, halatang mga turista. May iilan pa akong foreigners na nakita. Saan tayo bibili? There's a shop outside. Even when he's only wearing a white shirt, he easily caught the attention of many. He's tall and handsome. I shouldn't be shocked about this. He didn't even give them a simple glance, he didn't even care at all. Kahit ang mga receptionist na may kausap ay natigil dahil kay Daniel. Huminga ako ng malalim saka tumingin na lang diretsyo sa nilalakaran namin. Marami na naman nakatingin sayo, mahinang sabi ko. He scoffed. They're looking at you. I chuckled. I doubt that. May shop nga sa tabi ng hotel. Hindi ko maintindihan ang ginhawa na naramdaman ko nang malamang mayroong white chocolates doon. Hindi ko hilig noon ng matatamis pero nag-iba ngayon dahil sa pagbubuntis. Hawak ko ang isang bar ng white chocolate habang naglalakad pabalik ng hotel. Kinagatan ko iyon sa kaagad na pangiti sa tamis. I looked upon him. Thank you, I mouthed. He smiled and kissed the top of my head. You're welcome, he said gently. Malapit na maubos nang makabalik kami sa kwarto. Inilapag ko ang chocolate saka pumasok ng banyo para makapaghugas ng kamay. Hinubad ko ang robo saka lumabas ng banyo. Pinunasan ko ang kamay saka kinuha ang natirang chocolate. Inilibot ko ang paningin sa kwarto, natagpuan si Daniel na nakaupo sa single sofa, na nakaharap sa glass wall na tanaw ang baba ng building. Tahimik akong lumapit saka naupo sa kandangan niya. Automatikong pumulupot ang braso niya sa akin. Magpahinga na tayo, marahan na sabi ko. Pumungay ang kanyang mata saka tumango.
Hinawakan niya ang ulo ko saka marahang isinandal sa balikat niya. Tinanaw ko ang maliliit na ilaw sa labas saka wala sa sariling ibinigay sa kanya ang bigat ko. He caressed my arm as his other hand rested on my thighs. The view looks peaceful. Gabi na halos wala ng sasakyan sa daan, kumpara sa Maynila na kahit gabi na marami pa ring dumadaan. The view didn't stop me from closing my eyes to feel his warmth. His arms will always gives me comfort, where no one else can. The comfort I felt when I'm with him, is deep, even myself can't explain. It feels like home, that no matter what happened, I'm always going back to him. Daniel, I murmured. It takes plenty of seconds before he respond. I even thought he didn't hear me. I dipped my head on his shoulder. I love you too, I whispered. The word isn't enough to describe how much I love you. However, I'll keep searching for the right words while we're together. He looked down and he caught my eyes immediately. Umahan ako. We stared each other for a long time before we both smiled. He rose and reached my lips for a kiss. I immediately wrapped my arms around his neck. He pulled me more closer to him as I began to answer his kisses. A familiar heat came out from nowhere. His frame is wide, making the sofa not enough for the both of us. Mukhang napansin niya rin iyon. He made me wrap my legs on his waist as he stood up. Naglakad siya saka umupo kasama ako sa gilid ng kama. Patagal ng patagal umaangat na rin ang nightdress na suot ko. His hands caressed my sides as it goes down. He released my lips and left me gasping. His lips were a bit parted. It looks tempting. I felt hot. I bit my lower lip to hold a moan, when his lips goes down. He removed the strap of my dress, making it fall at the side of my shoulder. Sa namumungay na mata, pinanood ko siya. He pulled me more closer to him, as he dipped his mouth on my breast. Umawang ang labi ko kasabay ng paghigpit ng hawak ko sa balikat niya. He licked and sucked. There's pain but the pleasure is unexplainable. I'm half naked in front of him but he's still fully clothed. I reached for the hem of his shirt and lifted it up weakly. Nang mapansin ang panghihina ko, kusa niya nang hinubad iyon. Is it okay to do this? Natigilan ako saka napatingin sa kanya. Gusto ko siyang hampasin sa naging tanong niya. I'm not sure if he's worried or he's just teasing me. I glared him weakly. Alam ko ang tinanong mo sa doktor, Daniel. He smirked. He's teasing me, again. I'm just worried. I was about to answer when he kissed me again. Hinawakan niya ang likuran ko saka maingat na inihiga sa kama. There's something on his lips that is addicting. It feels soft and illegal. I'm still breathless when he flipped me, smoothly by holding my stomach. He grabbed a pillow and put it below my stomach. Nang hihina ko siyang nilingon, walang alam sa posibleng gagawin niya. He took forward and kissed the tip of my shoulder sensually. Umawang ang labi ko. He gently removed my clothes, making me fully naked. Ang lamig ay agad kong naramdaman. He held both of my knees gently and made me kneel, while my face is on the bed. My face blushed as the heat heightened, when I get his plan. I'm nervous but thrilled. I bit my lower lip as I unconsciously grabbed a pillow as a support for something he's going to do. He caressed my legs smoothly as he planted small kisses on my lower back. I'm gonna start, he said huskily. I was about to respond when I felt his warm tongue. I dipped my head on the pillow and moaned. Hindi ko alam kung saan ako kakapit, ang unan ay hindi sapat para doon. I'm moaning for the whole time and received all the pleasure he gave me. Halos bumagsak ang katawan ko sa panghihina nang maabot ko iyon. Ngunit muli niya akong inangat saka ipinagpatuloy ang paghalik. I'm aware of how sweaty I am, it flows down from the side of my head until into my neck. My legs were already shaking as I reached the top for the third time. I thought he's going to let me rest when I felt him rose up. But then, I was wrong. I'm sorry, he groaned as he smoothly guided his manhood inside me. Umawang ang labi ko kasabay ng pag-ungol.
Bibisitahin kita sa susunod na linggo, Daniel said. Ngumiti ako sa tumango, tahimik na umaasa sa pangakong pagpunta niya. Matapos ang 2 araw na pananatili, kinailangan na naming bumalik ng hasyenda. Mama can't be with us, just like what I expected. However, she assured me she will never leave again. That's the only thing I'm holding for. Umihip ang malamig na hangin, I hugged her tightly as I bid a goodbye. Nagpasalamat ako kay Tito Samuel bago tuluyang makaalis. Mag-ingat kayo. Yung apo ko, Sarah. Tumango ako saka kumaway na nang umalis na ang sasakyan. Huminga ako ng malalim saka tumingin na sa harapan. Hapon na kami nakarating sa mansyon. Tahimik ang mansyon, tanging ang donya lang ang nadatnan ko sa baba. She walked towards us elegantly, and kissed my cheeks as a greeting. Umupo ako sa sofa sa kasamandal nang maramdaman ang pananakit ng likuran. Ilang oras din akong nakaupo kaya hindi na ako nagtataka. She told Daniel something about their company before she Saturday beside me. Kwinento niya ang katahimikan ng mansyon sa mga nakalipas na araw. Gabi na umuwi ang Don galing sa planta, si Natalie naman ay abala sa pag-aaral, kaya naiiwan siya mag-isa dito sa baba sa kawalang ginagawa. Ayaw niyang pumunta ng planta dahil alam niyang makakaabala lang siya roon. May tinawagan si Daniel kaya medyo lumayo muna ito sa amin. Tumikim siya saka sumimsam sa juice na hawak. Napabalik ang tingin ko sa kanya. Kumusta ang mama mo? Alang-nganing tanong niya. Ngumiti ako saka sinagot ang tanong niya. Kahit na nawala man ang pagkakaibigan nila mama, hindi pa rin nawawala na pinagsamahan nila matapos ng mga nangyari. Ilang sandali lang ay dumating din ang Don. Nagpaalam muna akong aakyat sa kwarto para makapagbihis. Hindi pa ako nakakatapak sa unang baitang ng hagdan nang lumapit si Daniel sa akin. Hinawakan niya ang bewang ko bago naglakad pataas. Patagal ng patagal nakakaramdam na ako ng hingal sa tuwing umaakyat ng hagdan. Maraming baitang pero hindi naman ako ganito hinihingal noon. Napasinghap ako nang bigla akong buhati ni Daniel nang walang hirap. Kinabahan ako dahil nasa gitna na kami ng hagdan. Ibaba mo na lang ako. He looked down on me seriously. You need rest. Hindi ako nakapagsalita dahil totoo nga naman iyon. Tumango ako saka nag-iwas ng tingin. Nang makarating sa kwarto, ibinaba niya na ako. Unang plano ko ay maligo pero nang makita ang kama, nakaramdam ako ng antok. Matutulog muna ako, mahinang sabi ko. Okay, I'll just wipe you then. Kumiga na ako saka pinanood siyang magtungo sa walk-in closet. Lumabas siya na may dala ng pajama set. Magsasalita na sana ako tungkol sa damit nang maunahan niya ako. Umupo siya sa tabi ko. You should wear something like this. Naiinitin ako dyan. You're always giving me a hard on every time you wear night dress, seryosong sabi niya. Umiling ako saka bumangon. Kinuha ko ang pajama set, akmang maghuhubad na nang mapansin ang tahimik na panunood niya. Kumunot ang noo ko. Hindi ka ba tatalikod? He raised a brow, confused of what I'm saying. Why would I? I saw it already for multiple times, he pointed. Huminga ako ng malalim saka nagbihis na. Seryoso niya akong pinapanood, hindi ko na pinansin yun dahil inaantok na. Humiga na ako saka ipinikit ang mata. Naramdaman ko ang pagtayo niya saka pagpunta sa kung saan bago bumalik sa akin. Before I drifted to sleep, I felt him Saturday beside me and gently wiping my skin with wet wipes. Maaga akong nagising kinabukasan dahil sa klase. Nagtungo ako sa library matapos kumain. Wala si Natalie roon kaya siguro ay nasa kwarto niya lang nag-aaral. May plano na ang donya na ilipat si Natalie sa Maynila sa susunod na buwan. Iyon ang palagi nilang pinag-uusapan sa hapag kung saan mananatili si Natalie pagdating ng Maynila. Are you hungry? Napasulyap ako sa kanya saka muli ring ibinalik ang tingin sa ginagawa. Hindi naman. Bakit? Nothing. Tumango lang ako saka pinagpatuloy ang ginagawa. Ilang araw akong wala kaya medyo marami akong gagawin. Hapon na nang matapos ako. Hindi ko na malayan ang pag-idlip sa lamesa. Nagising lang nang maramdaman ang kama sa likuran ko. I looked him. Gabi na. No, you fall asleep. You should take a nap. Nakatulog nga ako. Bumangon ako ng gumabi na. Nadatnan ko si Daniel sa sofa ng kwarto na may kausap sa telepono. Nagpaalam siya nang makitang gising na ako.
He stood up and walked towards me. I smiled him as I stood, to hug his waist. I felt him relaxed and kissed the top my head. How's your sleep? Good. Natahimik siya. I leaned myself on his chest. I can hear his heartbeat. I want to say something. Stop moaning. You're tempting me. I chuckled and slightly slapped his back. Ano ba ang sasabihin mo? Natahimik siya ng ilang segundo bago nagsalita. I'm leaving. Lumayo ako sa kanya sa katumangala. Saan? I need to do something in Manila. Tumango ako, mabilis nakuha ang ibig niyang sabihin. Ilang araw. 2 days. Ayos lang naman. Kailan ba alis mo? He sighed, as if he's hurt that I agreed. Mahina akong natawa. 2 araw lang naman, mahinang sabi ko. He looked down on me seriously. I'll leave tomorrow. Tumango ako sa ngumiti. Okay. Are you okay? Oo naman. Ikaw ayos ka lang ba? No, seryosong sagot niya. Tumawa ako sa umiling. Matagal ko nang napaghandaan ang posibilidad na aalis siya patungo ng Maynila. Kahit palagi niyang sinasabi na hindi siya aalis, alam kong imposible iyong mangyari. Lalo na't silang dalawa lang ng Don ang humahawak ng kumpanya nila sa ngayon. We have plans after my pregnancy. We're planning to move to his new house in Manila. We're still looking forward, if we'll stay there for the better or not. We need to have a short vacation, Han, sabi ng Donya. Sure. For what? Singit ni Daniel. Uminom ako ng tubig habang nakikinig. Donya raised a brow and take a sip on her wine glass. Nathalie is moving next month. Hindi pa sigurado kung kailan ang balik niya. It's not like you're going to visit her. Mahinang tumawa ang Donya. Well, nagkibit-balikat ito. Pinag-usapan nila ang planong bakasyon buong oras sa hapag. Wala pang eksaktong petsa dahil may inaasikaso pa sina Daniel sa kumpanya. You should call Dave, anak. Let's not bother him, Maria. Sumimsam ito sa hawak na wine saka tumanggaw tango. Okay, then. But have you called him? Hindi nagsalita si Daniel sa pang-uusisa ng ina. Nilangon nito si Nathalie. Nathalie, he's not answering his calls, mahinang sagot nito. Ganyan din ang sinabi mo noong wala ang kapatid mo, sabi ng Donya, sabay sulyap kay Daniel. Nakagat ko ang pangibabang labi, alam na ako ang naging rason ng pagiging abala ni Daniel noon. I don't really like how your kids treat me, madremang sabi ng Donya sa asawa. Umayos ng upo ang Don saka bahagyang natawa. You should ask me, I'll answer you, he said gently. Matapos ang hapunan, dumiretso kami sa sala. Nagtungo ang mag-ama patungo sa labas para mag-usap, naiwan naman kami ng Donya kasama si Nathalie sa sala. Are you really sure about your plan, anak? Opo. She combed Nathalie's hair gently. You know that I will support you in everything you like, right? Thank you, Maria. Nagkatinginan kami ni Nathalie. Ngumiti ako. Kuya will move out soon, too. I can visit them, nangingiting sabi niya sa ina. Uminit ang pisngi ko sa kamahinang. Natawa, I will move out na rin. Papa mo na lang ang bahala rito, she joked. Ilang sandali lang ay bumalik din ang mag-ama. Tumayo ako saka sinalubong si Daniel. He snaked his arm on my waist, as he planted a soft kiss at the side of my head. I think we need to transfer in Manila, sabi ng Donya sa asawa. You need rest. Natawa ako nang makita ang reaksyon ng Don sa sinabi ng asawa, dinala na ako ni Daniel paakyat ng hagdanan. We showered together. Nang matapos ay agad ding nagbihis. Habang wala ka, pwede bang bumisita ako kina Noel? Natigil siya sa pagpunas ng buhok sa kanilangon ako, nakakunot na ang noo, tumayo ako sa pinto ng walk-in closet. Bibisita lang ako, sa kayong bahay namin. Why would you visit him? He asked strictly. Hindi ko siya nakausap tungkol sa pag-alis ko noon. Matagal ko na siyang kaibigan tapos hindi ko man lang sa kanya nasabi iyon. There's no need for you to go there. Kumunot ang noo ko. Usap lang naman, Daniel. Tumalikod siya saka nagtungo papunta sa closet para kumuha ng damit. Hindi siya nagsalita. Mabilis niyang sinuot ang nakuhang puting damit. Usap lang talaga, mahinang sabi ko. Umarap siya. I smiled him.
He glared me, as a sign that I won. Kinabukasan, hinintay ni Daniel matapos ang pagsusuka ko bago umalis. Kung hindi ko pa pinilit, siguro ay hindi na iyon tutuloy. Umalis ka na. Natatawang sabi ko. Why are you pushing me away? Nasa po ko ang noo, hindi makapaniwala sa pinagsasabi niya. Normal ang naging takbo ng araw ko. Medyo naging abala ako sa klase kaya napagdesisyonan kong bukas na lang pumunta sa bahay ni Noel. Panay ang tawag ni Daniel kaya minsan ay hindi ko na nasasagot. Kung makatawag parang hindi naman kami nagkita kaninang umaga. Ba't ka ba puro tawag? I miss you, paos na sabi niya. Natigilan ako. I bit the insides of my cheek to hold a smile. I can't believe we're acting like this right now. Walang klase kinabukasan kaya maaga akong pumunta sa bahay nila Noel. Mamayang hapon ang uwi ni Daniel kaya inagan ko na ngayon. Bumaba ako ng sasakyan saka nagpaalam na sa driver. Tatawagan ko na lang kapag magpapakuha na ako. Naabutan ko ang mama ni Noel sa kanilang bakuran. Nanlaki ang mata nito nang makita ako. Ngumiti ako sa kaagad na bumati. Tinawag nito si Noel na kasalukuyan pa raw naliligo. Pinapasok niya ako sa loob ng bahay kahit sinabi kong sa labas na lang ako maghihintay. Pumasok ka na rito, baka pagchismisan ka pa dyan. Wala na akong nagawa sa kanyang sinabi. Lalo na nang makita ang iilang ulo na lumalabas sa iilang bahay. Ilang metro ang layo ng bahay nila sa bahay namin, kaya tanaw ko na ang bahay mula dito. Naupo ako sa upuan nilang gawa sa bambo. Napatingin ako sa mama ni Noel nang tumabi ito sa akin. Kumusta ka na? Buntis ka raw. Tumikim ako sa kapilit ng ngumiti. Alagaan mo, may lahing Andres yan. Nag-iwas ako ng tingin sa katumango. Tahimik kong ipinagpasalamat ang mabilis na pagbaba ni Noel. Sara, mabilis na akong tumayo. Ang plano ko sana'y sa bahay na lang kami mag-usap. Lalo na't hindi ako komportable rito. Iginiya niya ako palabas kahit na pinilit ng mama niya na roon na kami manatili. Kahit mismo si Noel, alam na hindi ko gusto roon. Mabilis ang paglakad ko hanggang sa makarating ng bahay, iniiwasan ang pagdami ng mga taong nanguusisa. Umupo ako sa upuan saka siya umupo sa tapat ko. Bakit hindi mo sinabing pupunta ka? Ngumiti ako, wala akong number mo. Ganoon ba? Akin na cellphone mo. Uli na nang maala kong nakalimutan kong dalhin iyon. Napailing ako, siguradong tumatawag na naman si Daniel. Nakalimutan ko. Mahina siyang tumawa. Epekto rin ba yan ng pagbubuntis? Natawa ako sak umiling. Ngumiti siya saka tumabi sa akin. Masaya ako sayo. Ninong ako ha. Siyempre, mahinang sagot ko. Hindi mo man lang sinabi na crush mo pala yung Andres. Hindi ko nagawang magbigay ng reaksyon sa sinabi niya dahil sa naramdamang lungkot sa kanyang boses. Nilangon ko siya pabirong siniko sa tagiliran. Ikaw, baka may girlfriend ka na rin, pag-iiba ko sa usapan. Ngumisi siya, naghahanap pa nga, tumawa ako, huwag kang maghanap, maghintay ka lang. Pinag-usapan namin ang tungkol sa pag-alis ko noon. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman nang malamang hinanap niya rin ako sa lungsod. Nagpasalamat ako kasi pala kahit papaano, may kaibigan pa rin akong nag-aalala sa akin. Hindi na masyadong sama-sama si Noel kapag nagtitinda sa palengke, dahil nagsisimula na ang klase sa community college. Akala ko pa naman magkakasama na tayo sa college. Pinaasa mo ako. Magkikita pa rin naman tayo dito. Umirap siya. Siguradong aalis ka rin sa hasyenda. Nagkibit balikat ako. Wala pa yung kasiguraduhan pero posibleng ganoon nga ang mangyari. Bibisitahin pa rin kita, mahinang sabi ko. Tapos bibisita rin ako sa no. Baka mabugbog pa ako ng senyor ito, biro niya. Natapos ang pag-uusap namin. Hindi ko alam kung ilang oras ang naging pag-uusap namin sa sala. Isinara ko na ang bahay at naglakad na palabas. Ihatid na kita sa mansyon, buntis ka pa naman. Tumango ako saka naghintay ng tricycle na dadaan. Napatingin ako sa katapat saka hindi kalayuan na kabahayan. Agad kong namataan si Aling Nena na malalaki ang hakbang na naglalakad patungo sa amin. Sara, malapad ang ngiti niya habang tinatawag ako sa malayo. Ang plastic talaga, bulong ni Noel. Huminga ako ng malalim saka hinanda na ang ngiti na isasalubong sa kanya. Nawala lang iyon nang namataan ng isang puting Ford na sasakyan sa hindi kalayuan. Mabilis kong nakilala ang nasa loob ng sasakyan.
Bumagal ang lakad ni Aling Nena nang bumagal ang takbo ng sasakyan hanggang sa tumigil na ito sa harapan ko. Sa tirek na sikat ng araw, lumabas si Donya galing sa likuran ng sasakyan. Iha, why are you still here? May binisita, medyo natagalan, sabi ko sa kanilangon si Noel na agad bumati. Magandang araw po. Maliit na ngumiti ang Donya sa kabahagyang kumaway. Let's go home, she said as she held my elbow. Tumango ako saka nagpaalam na kay Noel. Bago pa makasakay, narinig ko ang tawag ni Aling Nena. Donya, masayang sigaw nito dahilan ng paglabas ng iilang kasambahay para mangusisa. Halos lumabas ang lahat nang marinig na nandito ang Donya. Pumasok ka na, iha. Mainit dito, seryosong bulong niya sa akin. Wala na akong nagawa nang igiya niya ako papasok ng sasakyan. Hindi muna ako umupo sa pinakagilid para marinig ang pinag-uusapan nila. Donya ngiting-ngiti na sabi nito. Yes. Naaalala niyo pa po ba ako? No. Who are you? She asked with full of power and confidence. Nanunuyo ang lalamunan ko kahit hindi naman ako ang kausap. I've never seen her looking so strict like this. Ako po yung nanay ni Gia, yung empleyado dati sa planta. Who's Gia? She asked innocently. Nakagat ko ang pangibabang labi, pinanatili ang mata sa harapan. I don't have any idea of what you're saying. We need to leave, paalam nito at sumakay na ng sasakyan. Wala na akong narinig na kahit anong boses sa labas hanggang sa tuluyan niya nang naisara ang pintuan. Napasulyap ako sa kanya nang pabagsak niyang kinuha ang cellphone galing sa bag. Ayos lang po ba kayo? Mahinang tanong ko. Umiling siya. Hindi ka ba galit sa babaeng iyon? Hindi naman po. That woman discriminates you, may inis na sabi niya. Pilit akong ngumiti at umiling, saan niya iyon nalaman? Matagal na naman po iyon. She sighed harshly. You're too innocent, mahina akong natawa, hindi naman. Totoo iyon. You're too innocent for my son. He doesn't deserve you. Pwede pa kitang itakas sa karahasan, iha, natatawang biro niya. Pagkarating ng mansyon, nag-imbita na maligo ang Donya sa swimming pool na agad kong pinaunlakan. Nang matapos maligo, naglakad na ako paakyat. Napatingin ako sa isang dalagang kasambahay na lumapit sa akin. Tulungan na po kita, senyorita. Ngumiti ako. Salamat. Hinawakan niya ang braso ko habang nakahawak ako sa hawakan ng hagdan. Huwag muna akong tawaging senyorita, Sara na lang, mahinang sabi ko sa gitna ng paghakbang. Hindi po pwede, nahihiyang sabi niya. Pagkapasok ng kwarto, sandali kong tinuyo ang buhok para makaidlip kahit sandali. Hindi ko inaasahan na madyay gising ako na malapit ng Gumabi. Sigurado akong wala pa si Daniel dahil kung nakarating na siya, agad ko rin yung makikita rito sa kwarto. Kinuha ko ang cellphone sa side table, saka nagulantang nang makita ang 50 na missed calls galing kay Daniel. Tumayo ako saka naglakad na palabas ng kwarto. Hindi ko na siya tatawagan pa, sigurado akong papauwi na rin iyon dito. Maingat ang bawat paghakbang ko pababa. Naabutan ko ang Donya na nagbabasa ng magazine sa sala. Pumati ako bago naglakad papasok ng kusina. Naabutan ko doon ang mayordoma. May ice cream po ba? Tanong ko. Nilangon niya ako. Mukhang mayroon, iha. Nagtungo ako sa ref saka binuksan ang freezer. Napangiti ako nang makita ang isang pint ng ice cream. I silently thanked him for this because I knew he bought it. Umupo ako sa stool matapos makakuha ng kutsara. Sinimulan ko yung kainin habang pinapanood ang paghahanda nila ng hapunan. Gusto niyo po? Alok ko sa mayordoma nang mapansin ang titig niya. Umiling siya sa kanatawa. Ang ganda mo. Kahit buntis, puna niya. Mahina akong natawa. Natigil kami sa pag-uusap nang marinig ang kotse sa labas. Mukhang nandyan na ang senyor ito. Isinubo ko ang kutsara sa katumango. Hindi mo ba sasalubungin? Natatawang sabi niya sa akin. Oo. Maingat akong bumaba sa stool saka naghugas ng kamay, bago kinuha muli ang pint ng ice cream. May kakaiba talaga dito na hindi ko mabito-bitawan. Where is she? Rinig ko agad ang boses niya galing sa sala. Sinubo ko ang panghuling kutsara bago tuluyang lumabas ng kusina. Nasa bungad pa ako nang agad niya akong namataan. His eyes looked sharp, like an eagle who's eyeing his prey. Naglakad ako saka sinalubong siya ng matamis na ngiti. He's back.